Hello guys, good morning. Welcome to Sir Mia's Garden. Nawa po sumaatin po ang kasaganahan, ang buenas at kaswertihan ng taon na ito. And for today's update and for today's video is gusto kong ibahagi ang 8 years old na halaman na ito. Ito po yung tinatawag na bay leaf or laurel. I-focus po natin para makita nyo po ang kanyang matangkad na postura guys. Ito po siya. Binili ko po ito 8 years ago at hindi po ako makapaniwala sa napakaraming taglay na dulot na benepisyo neto sa aming buhay. Isa rin pong halaman na ito sa nakapagbigay daan para po mapagtagumpayan ko. Makuha ko po lahat ng mga pangarap ko, panalangin ko sa buhay. At isa na nga po doon yung na-monetize ang YouTube channel ko na si Sir Mia Vlogs. Bakit nga ba ako kumuha or nag-avail at nagkaroon neto? Binili ko po ito sa halagang 1,750 during that time po. At nakakatuwa po dahil hindi ko po inaasahan na grabe yung biyayang ibinigay sa akin ng laurel plant na ito. Isa nga po doon yung na-monetize ang YouTube channel ko. Pangalawa po is hindi po talaga maubos-ubos ang mga biyaya. Masasabi ko na siksik-liglig nag-uumapaw na mga kasaganahan, ang kaswertihan ang dumating sa aming buhay. Ito po siya guys. Diba napakaganda po ng kanyang dahon. So, takot po ang mga negatibong elemento, mga hindi kaaya-ayang bagay. Kapag naglagay ka neto sa harapan na pintuan ng inyong bahay, ito po magsisilbing protection or shield sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda. Kumbaga siya po yung nagtatanggal ng mga bad omen, palipad hangin, conflicts, yung mga matumal na biyaya na ating natatanggap ay patuloy nating makukuha kapag naglaan tayo ng sapat na oras, panahon para po masiguro ang kanyang kagandahan, para mas lalong humikayat pa siya ng swerte. Ay maglalaan po tayo ng isang paso na may malawak na espasyo. Kitang-kita po na patuloy po siya sa pagkakaroon ng maraming supling at suloy dahil isa rin po ang malawak na espasyo sa ating halaman na ito na laurel plant ang makakatulong para sa kanyang pamumukadkad, pagkakaroon ng bunga. Sinasabi nila na kapag napamulaklak mo at nagkaroon ito ng bunga, ito na po ang tunay na siyang makapagpapabago ng ating buhay. Dito guys, kapansin-pansin po na marami na po siyang mga dahon ang nagsulputan. Ang pangalawang dapat gawin para po humikayat pa siya ng swerte para sa ating laurel plant ay kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po, yung eggshells po ay wag na wag po nating tatapon dahil napakayaman po nun sa calcium na siyang tutulong sa ating lupa para maging fertile, buhaghag, masagana dahil ang eggshells po ay napakaraming good source of nutrients and minerals po na kinakailangan para sa ating mga halaman dahil kailangan po nila ng organic fertilizer. I see to it na every 4th week of every month ay naglalaan po ako ng sapat na oras. Yung mga eggshells po ay pinupulbos ko at yun po ang binubuhos ko sa tuktok na ibabaw na lupa ng aking halaman na ito. Isa rin po sa dahilan kung bakit eggshells dahil napakayaman po nun sa calcium. Ang calcium content po ng ating eggshells po, yun pong tutulong para po mas lalong tumangkad at makapagdulot, makapagbigay ng napakaraming supling, suloy para sa ating halaman na ito. Other information na kailangang malaman sa ating laurel plant is ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng buto at ng stem cutting po. Then pangatlo guys, sa dapat gawin is since puno po siya, kailangan po na ang pagdidilig po sa halaman na ito is done every 3 to 5 days. Since umuulan din po this past few weeks ay nag-alat po ako ng time para po makapag-ipon ng tubig na galing sa kalikasan, yun po ang tubig ulan dahil napakayaman po ng tubig na iyon sa minerals at contents at swerte na po ang halaman ang dulot ng ganitong
laurel plant at mas lalong swerte pa dahil ipinandilig po natin ang napakamakapangyarihan, napakahiwaga at napakagandang opportunity para sa ating halaman na ito upang tuluyan siyang tumangkad at magkaroon ng maraming dahon. At kapag nangyari na marami po siyang dahon, ibig sabihin po ay tunay na alagaan po natin siyang mabuti at hindi po natin siya kinakalimutang alagaan. At kapag nangyari na patuloy siya sa pagkakaroon ng bulaklak, ng bunga, ng dahon, yun na po ang senyales na unti-unti na pong mababago ang takbo ng ating pamumuhay, guys. Then pang-apat na dapat gawin ay ilalagay po natin siya sa northeast portion. Ang mga Laken Feng Shui house plants po ay wag na wag ilalagay sa west portion or kanlurang bahagi ng ating bahay dahil doon po lumulubog. Yun po ang pinakatumbukan ng lubugan ng araw at hindi po yun sumisimbolo ng isang napakagandang kapalaran para sa ating mga lucky feng shui at Vastu plant. Isa rin po na isang lugar na napakaswerte, napakagandang dulot ang biyaya sa ating buhay is yung northeast portion. Yes, bakit po doon? Dahil doon po sumisikat at sumisinag ang araw. Then panghuling dapat gawin po para sa ating laurel plant para mas lalong swerte ang dulot sa ating buhay ay of course ilalagay po natin siya sa mga portions ng ating bahay na napakaswerte. Ilagay po siya doon sa harapan na pintuan ng ating bahay, sa business, kung may business po tayo, sa main door, para doon pa lamang po ay hatak na ang mga serbisyo, ang mga customers na pwedeng pumasok sa ating bahay. Pangatlo is ilalagay po natin siya sa gilid ng ating bahay para ito po ang magsilbing protection, shield sa mga tao or elemento na gustong pumasok na siyang naging sanhi ng matumal na biyaya, pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya, hindi pagkakasundo, conflicts, anxiety at stresses po. At additional information is wag na wag niyo po siyang ilalagay sa likod or sa likod na portion ng ating bahay dahil yun po ang tumbukan ng mga negatibong elemento. Dahil base na rin po sa aking experience, simula po nung naglagay ako neto ay hindi ko po na-achieve matumal na mga buenas na biyaya ang pumapasok sa aming bahay. Kumbaga yung top 3 locations na kinabanggit, yun po ang pinaka the best place para sa paglalagyan po ng ating laurel plant. Makapangyarihan po talaga ng halaman na ito. Wish granter din po siya dahil simula po nung sinabihan ko siya ng aking mga panalangin, be sure po na ang ating panalangin ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Dapat po pure at good intentions po para sa agarang pagtupad ng ating mga pangarap at panalangin sa buhay. At ang pinakahuli, wag na wag makakalimot na tumawag, magpasalamat sa Diyos para sa mga malilit or malalaking bagay na ating natatanggap everyday. Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Ingat po tayong lahat, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Hanggang sa muli, guys, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman, informasyon na makakatulong para ma-achieve, mahaltak natin ang buenas at kaswertihan ng buhay sa taon ng 2024. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po ulit.